yung kaganapan kahapon bago ako pumasok. Hindi na naman nga tumunog ang alarm ni Mama. Kaya nang magising siya, dali-dali nga siya sa pagsasaing. Ginayat na nga agad niya din itong mga apple na babaunin ko. Binabad na din na muna ito sa kaunting asin para nga hindi mag-brown ang kulay niya. Life hack yun. Habang nagsasayang nga siya dyan, hinanda niya na nga muna itong patola. Dahil ito nga ang sinabi ko na babaunin ko sa lunch. Kapag may extra budget nga kami, nag-i-stack nga sila Mama ng gulay sa ref. Dahil gusto ko nga ay may mga sabaw nga ang inuulam ko. Pinagsabay-sabay na nga ni Mama ang gawain niya diyan. At baka nga daw kulangin siya sa oras. Pero nakuha niya pa din sa bahay ang panood ng vlog ko. Naluto na nga din itong patola at nilagyan niya na nga ng miswa. Nalito pa nga siya dyan kung miswa o sotangon ang ilalagay dyan. Hipon nga ang sinabi kong ipapares sa gulay. Dahil nakalimutan nga ito out ni Mama, binabad na nga muna niya sa tubig. Dahil kakalis nga lang ito sa freezer. Kanina pa nga nagayat itong apple at tignan nyo nga. Hindi nga nagbago ang kanyang kulay kahit nga abutin ng ilang oras. Ayoko nga sana magbaon ng hipon. At baka maglansahin nga ako sa school sa pagbabalat nito. Pero sabi nga ni Mama, babalatan niya na nga daw para kakainin ko na lang. Thank you, Mama. Maliwanag na ito kaya pinuntahan na ako ni Mama sa kwarto. Para nga gisingin na nga ako. Usually, 5:30 talaga ako ginigising ni Mama. At dahil tinapos niya muna ang kanyang pagluluto, ay 5:50 na ata nung gisingin niya ako dito. Kung good mood nga si Mama, at least nga pinapanggising niya sa akin. Pero kung warasyak siya, maaga pa lang, high notes na siya. Nakalipat na ako dito sa sala at hindi ko nga alam, nakaiglip pala ulit ako diyan. Kaya pinagsandok na nga ako ni Mama ng aalmusalin ko. Magplaplansya na nga sana dito si Mama ng uniform ko. Napansin niya nga itong short ko ay butas na naman. Ay nako, di ko alam yan. Baka sa paglalabad niya ayan. Mabuti na nga lang at may natitira pang isang short. Ngayon nga lang makakapagplansya si Mama dahil na busy siya kagabi. Dahil nag-birthday nga si Tatay at nagdatingan nga sila tomato. Sinilip nga ako ni Mama kung tapos na nga ako kumain. Ay porda tulala na nga ako diyan. Nag-inat-inat na nga ako para pampagising nga din. At sobrang inaantok pa din talaga ako diyan. Nakalimutan ko din pala ipasok itong sapatos ko kagabi. Kaya medyo nagputik nga dahil umulan nga. Mabuti na nga lang hindi nabasa ang loob. Ganito nga kami tuwing umaga. Tinutulungan na nga ako magbihis ni Mama dahil slow-mo nga ako paggalaw. Maaga pa din nga kami dyan natapos kaya hindi nga ako nagmamadali. At nakuha ko pa nga mag-vlog sa daan. At nakita ko nga itong manok na lililim-liman ng kanyang sisiw. Parang kami nga lang ni Mama kapag malapit na ang saudan. Nyaro! Naalala ko, sinasabi ko nga diyan, kung naranasan niyo din ba sumakit ang mga daliri niyo? Parang magkakalintog na nga ang daliri ko dahil marami kaming sinusulat ngayon. Last day na naman nga ng pagpasok natin. Napakabilis lang talaga ng araw. Mamaya ay bakasyon na naman ay talaga naman. Gusto mo yun? Siyempre ako ayoko. Dahil gusto ko nga muna mag-enjoy ng elementary days ko. Lalo na nga ang pagiging bata ko. Papunta na kami nito sa school. At sabi ko nga kay Mama, wag na akong para hindi na nga din siya bababa ng tricycle. At dire-diretso na nga siya papunta kay Mamila. Yun lang, huwag kalilimutan mag-follow, like, and share. Salamat sa panonood. Thank you, Lord.